Alas 5:10 na, One Western Visayas na. Alas 5:10 na, One Western Visayas na. Mga balitang atong tutukan subong nga Martes, mga konsumidor sang kuryente sa anom ka barangay sa Haro pila ka adlaw nga nag-antos sang patay sigang nga supply sang kuryente. Serious ang brownout na eksperyensyahan sa pila ka barangay sa Haro. Mga sangasampuno sang paho nga nagasablay sa linya sang kuryente gintudlo nga rason. Pila ka residente sa Iloilo nagalaom man nga makabakal sang 20 pesos kada kilo nga bugas, apisar nga may ginlatag na nga prioridad ang LGU. Pila ka mamumugon nga nagaubra sa tunga sa mainit nga tiyempo, nagahalong na sa heat stroke. Seguridad sa eleksyon sa Negros Occidental, mas hugton pa sang kapulisan matapos ang nagluntad nga engkwentro sa Kabangkalan City. Ginapabugal ng mga produkto sa Pavia ginbida sa Agri-Trade Fair nga kabahin sang kapistahan sang Banwa. Ini ang GMA Regional TV, One Western Visayas. Mayong hapon, Western Visayas kag Negros Occidental, asud-asud nga brownout na eksperyensyahan sa pila ka lugar sa Haro. Rason sa brownout na tumod na. Bastante nga supply sang kuryente, ginpasalig sang more power sa adlaw sang eleksyon. Ini ang gintutukan ni Kim Salinas live sa Barangay Kubay, Haro, Iloilo City. Kim? Jert, sa ngasang kahoy ang natudlo kausa sa seryas ng brownout sa distrito sang Haro nga nakuha naman sang power distributor kagabi. Wala untat ang kabalaka sa pila ka residente kag negosyante sa distrito sang Haro sa wala untat man nga power fluctuations kag brownout halin pa sang negligan niya semana. Ginakawalakan sa negosyante nga si Jesse sa Barangay Kubay, Haro nga maguba ang iyang mga gamit sa water refilling station nga nagabalor sa masobra 500,000 pesos. Hindi sanay mag-refill ay hindi sanay mag-usar ka kuryente basta maguba iya mga masinamon. Ang pila ka residente nagakabalaka man nga magtaas ang ilabil sa kuryente. Dapat sa kung i-brownout na lang nila sa insakto. Bala na mapatay man namon ang minswit na makaredy man kami. Suno sa more power, anom ka barangay ang apektado sa Haro nga nalakipan sang Barangay Buhang, Tabuk Suba, MV Hechanova, Quintin Salas, Kubay kag Balabago. Natumod rason, amo ang sangasang Indian Mango sa isa ka subdivision sa Barangay Balabago nga nagatandog sa linya sang ilaw recloser. Ang kahoy ang nautod na kagabi matapos nakumbinsi ang tagiya sang kahoy. Ultimately, ang aton bagay moon i-rehabilitate ang linya, ang area, and then we'll replace the wire with an insulated wire. So may putos dapat ang aton nga wire. Nagapadayon ang clearing sang more power sa mga sangasang kahoy sa syudad, agud hindi na masulit ang kasubong nga insidente. Nagpasalig man ang more power sang estable nga supply sa kuryente sa adlaw sang eleksyon. In kaso nga may magluntad pa nga power interruption sa adlaw sang eleksyon, handa man ang COMELEC sa pagsiguro nga hindi muntat ang botohay. Aton nga automated counting machine nga ang iya battery may ara nga backup battery nga makastand for 14 hours. In kaso magka-problema pag ina machine nga maguba, may ara kita nga diri lang yan sa siyudad sang Iloilo, may ara kita nga 58 ka contingency ECM machine. Jert, suno sa more power, may mandato sila halin sa COMELEC kag Department of Energy nga dapat wala sang power interruption 2 ka semana antes kag pagkatapos ng eleksyon. Jert? Maramogen nga salamat kapuso Kim Salinas. Mga kapuso, pila ka residente sa Iloilo nagalaom nga makabakalman sa 20 pesos kada kilo nga bugas apisar nga wala madala sa prioridad nga benepisyaryo sang Iloilo LGU. Si Zen Kilantang Sasan nakatuto. Halos tanan nga pumuluyo ang nagaamara nga maka-avail sang bugas sa presyo nga 20 pesos kada kilo. Ini kasunod sa ginpromisa ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. Diri sa Iloilo, ginlatag na kahapon sang Iloilo Provincial Government ang prioridad sa rice para sa bayan at 20 o kung mahimo nga mabakal ang bugas sa 20 pesos kada kilo. Apang ang maka-avail lang amo ang pamilya nga may undernourished children. Ang iban nga residente nagalaom nga makaambit man sa programa. Hindi gid gali nga tanan gid datagan sa tag 20. Ang amo na siya. May mga senior citizen man nga nagapangabay nga malakip sa iprioridad sa RPD at 20 program. Paano sila? Kay sila gigani ang
nag-provide nga makakaon mga kabataan nila. Oh. Siyempre, masakit man sa amon. Una na nga ginpahayag sang Department of Agriculture nga ang programa ang ginatibuong sang national government kag magadepende sa mga LGU kung paano ang stratehiya sa pagpatuman. Suno sa gobernador, ang RPB at 20 ang tinguhan sang probinsya nga mapasangkad agud ma-expand ang programa para madamo pa ang makabenepisyo. Gusto kita doon. Pero kung ma-implementar kita sini, sandig man sa ayon sa national government sa aton. Kag sandig man sa mga programa nato. Munian doon, kitidira ang matag nga maanay nga pululigan. Gina-assess naman sang Negros Occidental Provincial Government ang mga target nga barangay para sa 20 pesos per kilo rice program. Ginapasiguro sang probinsya sa National Food Authority nga bastante sa supply sang bugas nga kinahanglanon sa programa. Lakip na ang kalidad sang bugas nga igabaligya. Dako naman nga bulig para sa pila ka residente sang Talisay City sa tion nga mag-umpisa na ang programa. Kung may aray, kundi mabakal na dako man ang bulig. May tigangon niya ang tao. May sudan ka na, may kanon ka pa. Upod kay Cirilo Randuque, Zen Kinantang Sasa, One Western Visayas. Sa iban pang balita, isa sa duha ka traffic enforcers nga napatay sa Iloilo City bangod sang epekto sang tuman nga init, may ginasuprer nga balatian suno sa iya asawa. Pila ka mamumugon nga nagaubra sa tunga sa mainit nga tiyempo nagadoble halong na. Si Kim Salinas nakatutok. 4 kaadlaw nga nakumatos ang 65 anyos nga si John Tulio Sr., isa ka traffic enforcer sang Iloilo City Traffic and Transportation Management Office, antes ini nga ginbawian sa kabuhi sa Abril 7. Suno sa asawa sini, ginstroke sang Abril 3 ang aga sa ilabalay ang traffic enforcer sa ginpulot ang nahulog nga yabi sa motor. Hindi niya na mahulag ang piyak nga kamot, kag tiil, nagkiwi na ng baba, nagpukol ang paghambal niya. Apang suno kay Jeneline, madamo sang ginainom nga maintenance medicine ang yabana para sa hypertension, diabetes kag iban pa. Nakibot sila bangod wala kag stroke si John. Ang pagka-stroke sini ang ginapatihan tugas ang exposure sini sa tuman kainit ka tiyempo sa iya obra bilang traffic enforcer. May isa pa ka traffic enforcer nga napatay man bangod sa ginapahayag epekto sang mainit ka tiyempo. Bangod sa insidente, todo halong pagid ang traffic enforcer nga si Randy. Kung taway, malakara ka lang sa kilid, pero kung hindi kita malikawan, may mga kolisyon, kita hara kita. Nagabalo naman sa madamo nga tubig ang 24 anyos nga construction worker nga si Gerald. Sok-sok lang pero may isang jacket, kalo, kag kung damag kainit, pasilong lang Kag inom sang damo nga tubig. Panugyan sang otoridad sa mga mamumugon nga kabahin sang obra ang pagpainit. Hindi nga paghulaton nga gabatsyag kita sang kauhaw or ginauhaw kita bago kita magkuha sang tubig or mag-inom sang tubig. As much as possible, every 15 to 30 minutes intake kita. Upod Germel Porquia, Kim Salinas, One Western Visayas. Para sa dugang nga mga balita sa Negros kag Panay, mangin kaupod ta si Adrian Prietos. Adrian? Jerry, mga kapuso, madamo gini salamat. Dugang kapulisan iga-deploy sa pila ka lugar sa probinsya sa Negros Occidental, lakip na sa bahin sa Kabangkalan City. Kasunod, sang natabo nga enkwentro nga ginkapatay sang 7 ka ginapatihan high-ranking officials sang rebelde nga grupo. Nakatutok kay Eileen Pedreso. Matapos ang enkwentro sang Domingo, Abril 27 sa Barangay Tapi, Kabangkalan City nga nagresulta sa kamatayon sang 7 ka ginapahayag high-ranking officials ng NPA. Mas pahugton pa sang kapulisan ang pagbantay sa lugar, ilabi na nga naghilapit nga eleksyon sa Mayo 12. Apisar hindi makabi nga election-related ang natabo kag government-initiated ang enkwentro. Magadugang sang police personnel ang nokpo nga magabantay sa encounter site. Ang natabo sa Kabangkalan is that it would not really directly affect our security preparation because naka-install naman ang ato nga preparation. Wala sang na-monitor nga pagpanggamo sang rebelde nga grupo, may kaangtanan sa eleksyon antis ang enkwentro. Apang dako ang posibilidad suno sa kapulisan nga may kapasidad nga makaapekto ang mga presensya sa mga ini sa eleksyon. Bangod hindi election-related ang natabong enkwentro, ginpahayag sang COMELEC nga wala sang posibilidad nga ipasaka sa red category ang Kabangkalan City kag magapabilin sa orange category sa election areas of concern. Amon concern ang initially kung may affected nga polling center, so wala man sang affected. Pagpasiguro sang COMELEC nga hindi makasablag sa patigayunan nga eleksyon sa Mayo ang natabo nga enkwentro.
Upod kay Ruel Banggoy, Eileen Pedraso. 1 Western Visayas. Mga nagkalain-lain nga produkto ginbida sa Agri-Trade Fair nga kabahin sang kapistahan sa Pavia. Ini ang gintutukan ni Zen Kilantang Sasa. Nanari-sari nga mga bulak kag tanom ang makitaan diri sa sulod sang Pavia Public Plaza. Nagpaindis-indis ang mga miyembro sang Garden Club sa pag-display sang ornamental plants sa diin may mga matahom nga landscape. Ini ang Agri-Trade Fair nga kabahin sang Pavia Kapistahan 2025. Si Manang Leonor nga mahilig sa tanom, isa man sa nagpasakop sa aktibidad. Amon mga tanom, mga rare nga tanom nga hindi pa nakita sa iba, diri makita mo sa landscaping namon. Bida man sa trade fair ang mga produkto sa Barangay Kabugao Sur. May mga ulutanon, salted peanuts, pinipig, kag mga produkto halin sa ila livelihood program. Subong lang kami nag-join sa Kabugao, sang ari. Kaya actually 5 na kabarangay nag-join. So nagpasimpala di ma-join kami to of course to showcase man sa amon produkto sa barangay. Siyempre, mas mangin espesyal ang Carabao Karosa subong nga tuig kaupod ang Kapuso Stars. Sa Domingo, May 4, kilitaay kita sa Pavia Public Plaza kag magbonding kanday Max Collins, Ara San Agustin, Calvin Miranda kag Pepita Curtis. Let's have fun and celebrate the Carabao Karosa Festival. Kapuso Fiesta this May 4, Sunday po yan, 7:30 p.m. at the Pavia Public Plaza. Upoy kay Cirilo Randuque, Zen Kilantang Sasa, 1 Western Visayas. O, bili mga kapuso, kilala ang Panata Contra Fake News Campaign sa GMA Integrated News ng World Association of News Publishers. Nakatutok Julius Bilacaol. Nagdaog sa Silver Award sa Best Fact-Checking Project category sang 1IFRA Digital Media Awards Asia 2025 ang Panata Contra Fake News Campaign sang GMA Integrated News. GMA Integrated News! Ginhatag ang pasidungog sa Kuala Lumpur, Malaysia bilang kabahin sang Digital Media Asia Conference, ang pinakadako nga news media industry event na tuhoy sa digital trend sa Asia Pacific. Kami ang team totoo. Kabahin sa Panata Contra Fake News Campaign, hindi lang ang pagtadlong sa salang nga impormasyon, kundi ang pagpatag sa kung ano ang misinformation kag disinformation. Paano ini ginahimo kag ano ang epekto sini? Kag paano ini ma-detect para hindi mabiktima? Ilabi na subong nga eleksyon 2025. Upod sa kampanya sang GMA Integrated News ang 59 ka grupo upod sa pinakadako nga media kag academic institutions sa pungsod. Julius Bilacaol. 1 Western Visayas. Ini ang GMA Regional TV, 1 Western Visayas. Governor sang Iloilo nagapangayo sang kaathagan sa rekomendasyon sa Police Regional Office 6 nga pagpa-relieve kay IPPO Director Colonel Bayani Razalan. Si Julius Bilacaol nakatuto. Nakibot si Iloilo Governor Arthur Defensor Jr. matapos mahibaluan ang rekomendasyon sa Police Regional Office 6 nga i-relieve bilang direktor sang Iloilo Police Provincial Office si Colonel Bayani Razalan. Gani sa karon, luyag sinimathagan sa nangintikang sang Campo Delgado. Tani siling nato, hindi way makita kabalo sa kaso. Kag nagkapamangkot makita. We are interested also. Bisan si Defensor ang makapamatuod sa maayo nga performance ni Razalan. Wala pa ini sa sabat nga nabaton. Apang aminado ini nga hindi man obligado ang Campo Delgado nga magsabat. Ginklaro man sini nga wala siya nagapahilabot sa mga proseso sang PNP. Kahit siling sang tanan, including the records of the PNP mo na sa mga reports na to, the director is doing well. So, like other directors, bilog na kalibutan sa Pilipinas, kung islan mo gani kag mayo, siyempre mangkot kag nga islan tan dito mayo. Ginpanindugan naman sa PRO6 nga may koordinasyon ini sa gobernador sa nangin rekomendasyon. Matandaan nga sa press conference sa DILG sa nagligan nga semana, ginpahayag nga rason ang panindugan sang pila ka opisyal sang PNP sa rehiyon tuhoy sa pagka-apolitikal subong nga 2025 midterm elections. Apang kung ano gid man ang nahimo ni Razalan nga rason sang rekomendasyon, ini ang hindi masabat sang PRO6. Ang message lang ang ginrelay sa akon is that the Pro6 is requesting sang relief ni Police Colonel Bayani Razalan.
Tubtob sa karon, pending pang pag-relieve kay Rasalan tungod wala pa sang ginpagawa nga clearance ang Commission on Elections kag nagkapabilin ini nga IPPO Director. Gintinguhaan sang news team nga makuhaan sang bahin si Brigadier General Jack Wangke apang wala ini nagasabat sa text kag tawag. Upod kay Hans Desierto, Julius Bilacaon. 1. Western Visayas. Mga puso sa Bacolod City naman, bago pila ka mga illegal structure sa Dalan Quadra, ginpangkakas ng Bacolod City Legal Office Enforcement Team. Mga nagatulong sa kilid sang dalan, ginpang rescue. Yaring balita nga itong gintutukan. Nagpalabot sa reklamo sa Bacolod City Legal Office ang pila ka mga negosyante kag empleyado nga sa masami nagalabay sa Dalan Quadra nga suno sa ila makitid bangod sa illegal structures kag ginahimo na ng elisaran sa mga nagaliho-liho. Kapila na sila daging kuwat sang pulis. Pali sa matutuod gid tani dapat hindi sila diri. Oo sir, garot gid man. Ang mga galabay man sa mga pumuluyo Likaw na nga syempre nakulbaan mo bla. Sa Lunes, nagpatigayin sa clearing operations ang City Legal Office Enforcement Team sa lugar. Kung sa diin, ginpangkakas ang mga nagatinumpok nga goma, guba nga mga kariton, kag mga basura. Sa damo yun damo reklamo, we receive several complaints dira. So that's why gina-clear pa yun sila. Magluwas sa mga illegal structures, may pilaman ka mga nagaliho-liho, yagin pang rescue sang DSSD. Sa pagpadulong sa news team sa lugar, talalupang doon, nga matamat naman nga nagbalik ang mga illegal structures, pati na ang mga ginpahalin nga mga persona kasubong ni Marilu. Katambay man lang kami. Do pang ko alam ba sa mga problema bala. Ang kapulisan, aminado nga pagpanghangkat man ang pagpang-rescue. Ang mga nagahitit sa rugby, ginadala man na sa aton di sa balay sila SDC. Pero pag-release sila, balik naman. Plano sa City Legal Office nga liwat nga magpatihayan clearing kag magabulig man ang kapulisan. Nagapanawagan man ang iban sa Benro nga ipabilin ang katinlo sa lugar. Opo, Kiril Gasilio, Adrian Priatos, 1 Western Visayas. Pila ka mga kasapatan sa barangay Ginubatan, Leganes na record nga ginkawat. Mga residente ginapaaligmat. Si Zen Kilantang Sasa nakatuto. Makaalarma na ang seryes ang kinawatay sa barangay Ginubatan, Leganes, Iloilo. Inibangod magluwas sa pagpangawat sa sulod sa mga balaya, may mga kasapatan naman nga nagkaladula. Si Manong Melvin may 7 ka inubulang nga manok nga ginasagod, apang nakibot na lang ini. Sang matalupangdan nga nadula na ang 2 sini ka manok nga nagabili sang 9,000 pesos. Pagsasubong sige pa pangita kung makita ko gina. Hindi ko na makita ang manok pero makita ko gina lakad ang kawatan. Isa lang si Manong Melvin sa madamo na nga nabiktima sang kawatan sa ila barangay. Sa record sang barangay, magluwas sa mga manok, may mga patuman nga ginkawat kag ginransak nga mga balay. May mga suspect na sila apang kalabanan mga menor de edad. Actually, may ari man nga dari nagpa-record. Then, ginapatawag ng mga suspect kung kagang complainant. Tapos gina-settle. Sa record sang Leganes MPS, may napasakaan na sang kaso bangod sang pagpangawat sang manok sa nasabit nga barangay. Ginapaalerto ang mga residente nga hugot sa pagbantay sa puluyan, agod hindi mabiktima sang kawatan. Upod kay Cirilo Randuque, Zen Kilantang Sasa, 1 Western Visayas. Mga kapuso, rider patay, duha pa pilason sa makabunggo ang motorsiklo sa isa ka pick-up sa Oton, Iloilo. Samtang rider patay kag angkas sini pilason sa makabunggo sa nag-U-turn nga jeep sa Santa Barbara, Iloilo. Si Zen Kilantang Sasa nakatuto. Gupe ang bumper sang pick-up nga ini nga ginamaneho ni alias Ray matapos mabungguan sa motorsiklo nga ginamaneho ni alias Joe sa barangay Pulo, Maestra Vita, Oton, Iloilo kagabi. Resulta, nag-angkon sang patala nga pila sa ulo si alias Joe nga gintunahan sang iya kamatayon. Ang back rider sini nga si alias Erwin nagapabilin pa sa ospital matapos makaangkon sang pilas sa tiil. Mga menor nga kapilasan naman sa lawas ang naangkon sang driver sang pick-up. Sa investigasyon sang kapulisan, halin ang pick-up sa Santa Barbara, Iloilo kag padulong sa Arevalo. Ang motorsiklo pakadto naman sa direksyon sa Pavia. Ginausisa pa kung nakainom sa makahulubog nga ilimno ng mga sakay sa motorsiklo. Ang motor daw nagbunggo, kag grabe siguro sa impact naggubagid ang ulo kag ang pasahero nakit sa dalom na sa salakyan na kuha sang aton mga responder.
Ginbawian naman sang kabuhi sa ospital ang 23 anyos nga driver sa motor nga ginkilala kay Julius Bolivar, residente sa Barangay Buyahon, Santa Barbara, Iloilo, matapos makabunggo sa naga-U-turn nga jeep sa Barangay Bulong Oeste sa amuman nga banwa Sabado sang gabi. Ang sa motor sa tion sa aksidente ang 22 anyos nga kahagugma ni Julius apang nakagwa ning ini sa ospital. Sunod sa kapulisan, madasig ang pagpadalagan sa motor kag lunsay wala sang helmet ang duha, rason nga nakaagom sang head injuries. Wala man sang lisensya ang driver sa motor. Wala naging kustodiya sang pulis ang driver sang jeep, bangod wala man ini sang kapaltahan sa aksidente. May initial kita information nga na-receive nga kay ti ko tanaw nato dito sa wayman sang liability ang driver sang sasakyan kay sila ang nagbunggo actually, so wayman dito ga demand ang ano sir no ang sa pamilya sang sa motor ang ano lang duro mabulig. Upod kay Cirilo Randuque, Zen Kilantang Sasa, One Western Visayas. Mga kapuso sa ika-19 nga tuig sa University of the Philippines, Los Baños, Combrodsok Gandingan Awards, 19 kapag kilala ang nakuha sang GMA Network. Panibago nga kadalagaan ang nakuha sang How to Spot Deepfakes ang 24 oras nga ginkilala bilang Most Development-Oriented Feature Story. Ginhatag naman ang Gandingan ng Edukasyon kay Kim Atienza kag ang Gandingan ng Kabataan Award kay Game Changer host Martin Javier. Most Development-Oriented Gender Transformative Program naman ang State of the Nation. Ginkilala man ang NCAA Siglo I Inspiring Legacies bilang Most Development-Oriented TV Plug. Best Field Reporter si Joseph Morong kag Best TV Program Host si Balitang Hari Anchor Rafi Tima. Ginkilala man ang pila ka public affairs show and personalities. Best News Anchor naman si 24 Oras Anchor Emil Sumangit. Ito yung mimistulang kalasag na gagamitin ko para hindi ako tablan ng ginagawang pagbanat sa atin. Mga alagad ng tunay na media na kumahanap ng tunay na istoryang dapat malaman ng mga kababayan nating Pilipino. Mga kapuso, mag-umpisa na ang Proof of Purchase promo sa GMA. Ang Kapuso Big Time Panalo Season 3 upod ang mga bag-o nga magahatag sa Big Time papremyo nga sanday Kuya Kim kag Mikey Quintos. Mga manugbakal kag sari-sari store owners ang pwede magpadala sang entries kag may chance ka magdaog sang temprano nga pamaskwa. Masobra 11 million pesos ang ipanghatag lakip na ang 7 ka 1 million pesos para sa maswerte nga bumalakal kag sari-sari store owner sa Grand Draw. Ang official sending of entries sa magasugod sa May 3 tubtob sa July 11, 2025. Pwede maghulog sang entry sa masobra 1,000 ka participating Mercury Drug Stores, Pure Gold branches, GMA Regional TV kag radio stations nationwide. Maghalong sa fake news, fake Facebook accounts o scam texts. Magtutok lang sa GMA ukon i-follow ang GMA Promos Facebook at TikTok pages ukon magbisita sa microsites ang GMA Promos para sa complete mechanics kag announcements. Bantayan, Kapuso artists, madamo sa natunan sa kasaysayan sang kag lokal nga mga produkto sang banwa sang Isabela kag nakigbahin sa kinalipay sa Isabela. Ini ang GMA Regional TV, One Western Visayas. Mga pusaging kawat ng Mango Harvester painting ni Fernando Morsolo na balik na sa NBI sa Hofelania Museum sa Silay City, Negros Occidental. Nakatutok, Aileen Pedreso. July 3 sang nagdigad nga tuig, sang nabakantihan ang iningabahin sang Hofelania Museum sa Silay City, Negros Occidental matapos ginkawat ang 88 anyos nga Mango Harvesters painting sang national artist nga si Fernando Morsolo. Sa bulig sang CCTV footage, natumod kung paano ginkuha sa duha ka mga suspect ang painting sa ikaduha nga panalgan tubtob nakagwa sila sa museum kag nagbiyahe pa North Terminal padulong sa Bacolod City. July 12, na-recover sa mga katapos ng National Bureau of Investigation ang painting kag turnover sa National Museum of the Philippines sa Manila matapos ginpatigayon ang miid-id nga visual inspection. Masobra siyam kabulan ang nagdigad. Formal na nga ginbalik ang painting sa pamilya Hofelenia sa Abril 25. Kada ko isang gasto sa mga nephews and nieces ko para mabalik lang na ang painting. Kay promise na mo, nothing has to be taken out of the house. That is the last will and testament sang brother ko. Dako nga bagay para sa mga silainon nga nakabalik na ang painting sa iya matudtuod nga balay. Ang kooperasyon sa silainon nga si Joey sa otoridad, ginkilala man sa kahiwatan. Siya ang nagmaneho sa pedicab nga ginsakyan sa duha ka mga sospek.
Bisa man nga madumduman ko bilang ano sa mga pulis akong tawag di ma-recall ko bilang ang pamati mo kung anong laging istoryahan kung minsan paano na balik ang pinting ni mga opinion niya pamilya. Nagapabilin nga hugot ang seguridad sa gwa kag sa sulod sa museum agud malikawan ang pareho nga insidente. Upod Geruel Banggoy, Aileen Pedraso. 1 Western Visayas. Mga kapuso, may malaing nga tiyempo sa gihapon subong nga ginabantayan sa sulod sa Philippine Area of Responsibility. Sa pinakaulang ukon pinakaulihi nga datos ang pag-asa na siplatan ng LPA kay inasang aga masobra 800 kilometers na sidlangan na bagat na nasidlangan sa Southern Mindanao. Iara ang LPA sa sulod sang Intertropical Convergence Zone ukon ITCZ. Kadungan sini sa gihapon ang pagluntas ng easterlies ukon ang mainit nga hangin nagikan sa dagat Pasipiko. Base naman sa rainfall forecast ang Metro Weather, may tsansa sa gihapon sang lapta-lapta nga ulan sa Aklan, Capiz, Antique, Iloilo, Guimaras kag Negros Island Region. Mabaskog naman ang ulan sa pila ka lugar, gani mangin alerto sa pagbaha ukon landslide. Posible man ang pag-ulan sa nabilin nga bahin sang pungsod. Operte, mga kapuso, kinalipay sa Isabela. Mas naging masadya sa pagbisita sang pila ka kapuso artist nga madamo pang natunan sa banwa. Nakatutok Aileen Pedraso. Bilang pagpasalamat kag pagselebrar sa mga nabaton nga bugay, tuigan nga ginahiwat ang kinalipay sa Isabela sa Negros Occidental. Ang Kapuso Stars, wala nagpaulihi. Sunday Christopher Martin, madamo sang natukiban sa kasaysayan, kag syempre kadalagan. Tawag noon sa bayang ito ay Manako. Ngunit noong 1861, pinalitan ng unang parish priest ang pangalan ng bayan at ginawang Isabela para kay Queen Isabela II ng Espanya. Proud ang mga taga-Isabela dahil 2 beses nang nabigyan ang bayan ng Seal of Good Local Governance or SGLG mula sa DILG. Si Pepita Curtis naman, naapresyar ang matahom nga mga bulak na sampagita. Maraming makikitang bulaklak dito, katulad ko, Charos. Pero dito po, ang pinakamarami, syempre, ang pambansang bulaklak natin, ang sampagita. Syempre, hindi kompleto ang experience kung hindi matilawan ang manamit nga sarisa chips. Maraming masarap na produktong may pagmamalaki ang Isabela. Ilan lang dito ang sarisa chips. From there, diretso na sila sa Municipal Public Plaza para sa Kapuso Fiesta. Times 2 kuno ang kasadya nga nabatsyagan sa Kapuso Stars. Ang saya-saya po namin dahil nakita po namin yung mga napakaganda yung mga smiles. Sobra ako nagpapasalamat sa mga kapuso natin dito sa Isabela, Negros Occidental dahil sa mainit lang pagtanggap. Siyempre yung mga tao dito sa Isabela, sobrang saya nila. Sobrang init ng pagtanggap ng mga kapuso natin dito sa Isabela, Negros Occidental. Sobrang appreciative sila. Thankful naman ang LGU sa presensya sa Kapuso Stars. We've been partners for maybe 4 years already. You bring in here all the artists who bring so much joy sa mga pumuluyo ng Isabela. Upod Geruel Banggoy, Aileen Pedraso. 1 Western Visayas. Mga kapuso, ako si Gertrude Charlatan, ini ang 1 Western Visayas, bugos nga puwersa para sa mas dako nga misyon kag mas masangkad nga pagserbisyo sa pungsod.